kung ganda news nga, kanang sa GMA yun, kay wala man may cable. So, cable naman, di ba? Cable naman karon no? So, dito ra sa cellphone or sa FB, pero diligid kaayo kuan kanang labay ra sa atong page. And kagabi pagid ako nadatanawan pagtarong pag-ayo, nakasingit gud ko nga kadto bitaw na nahambungan og mga debris nga wala na makita ng mga tao, kaya natabunan na sila. Grabe kaayo ka, kanang tragic ang nahitabo. So sa Myanmar, naapektuhan po ang Thailand. Eh, kung tanawin mo ang mga citizens dito, pare-pareho na sa itsura, no? Mura na silang Pinoy, pero ang ilang language, ang ilang sinuntian, lahi lang, di lang takasabot. Pero kung buto na naon, pare-pareho na itsura sa ila, kay naraman ta sa Asia, no? Nata sa Asia. So, allow me to read the word of the Lord in 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Sa King James Version, "If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land." Let us pray. Ginoong Diyos nga labing gamhanan sa tanan, karang nakabuntagon, nagatipok kami ani nga dapit para pasidunggan ka, para ipataas ka, ibayaw ka sa matag usa na makakasing-kasing o sa among taliwala. Ang tinguha na mo, Lord, na mailhan pa ka sa lalo pa nga pamaagi. Lord, makakat-on mi sa imong pulong kung unsa ang gusto nimo ipaabot ka namo among Lord God makat-onan. Among i-acknowledge, Lord, ang balang Espiritu Santo sa among taliwala karon o balimi. Lord God, tungod kay wala mi mabuhat kung wala ka kanamo. As we lift the name of Jesus, among ipataas ang pangalan ni Ginoong Jesucristo, mamuhat ka sa among taliwala. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong basahon sa Bisaya, no? Atay mga kaigsuonan diri nga mas makasabot gyud kung Bisaya. So, ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. "Og kun ang katawhan nga akong tinawag mudangot kanako sa dakong pagpaubos o mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila o pasayloon sa ilang mga sala o ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod." Ang Ginoo magapagalangin sa iyang pulong. So, ang context ani mga igsuon, no, kani siya nga pulong sa Ginoo ato yung basahon. Kung hindi tag context, unsay background, unsay kinatibukan nga istorya. Eh di ba sa FB, na atay makita nga mga post na lamang diyan, mo tuo ra ba dayon ta? Wala ta kasayon sa pinaka-context o pinaka-tibukan ana nga istorya or unsay history ana, mo judge na dayon ka nga, imo na day siya, imo na day. Ang mo di hitabo, ni mo tuo na dayon ta. Kaya mo may nakita na post na dito pagit sa ubos, kung basahon pagin ninyo ang mga comments sa FB, daghan ito mga comments sa netizens nga ikaw po, kung tinuran hindi mo basa, masakitan ka, so ikaw po malagot, mo post po ka imong kaugalingan nga opinion. Kaya wala ka kabalo sa tinuod nga context. That's why daghang fake news sa FB, abi nato nindot, no, abi nato kanang sakto na nga impormasyon ang gipanghatag sa ato kung sige ta o gapang scroll sa social media, pero ang tinuod di ay dili. Ang tao, or isa, hindi sila ang Pinoy, kapulan mag-research. So, dili so taon kung unsa ang tinuod nga sitwasyon. So, kini siya mapulong sa Ginoo. Ang pinaka-context ani, di ba, nabisar si King David na magbuhat og templo. Pero sa iyang kapanahunan, wala gitugutan sa Ginoo. Anong nag-desire si David? Kaya bang nakita niya nga ang presensya sa Lord, kasi asa na lang sa gibutang magaya siya sa isa ka covenant box lang.
Pero, ang gusto ni David, ganang templo yun. Nga, nindot nga templo, dako nga templo, no, nga, kung asa diha ang presensya sa Ginoo magpiyuay. No? Kaya sa unang panahon manggod, madungog nila ang Ginoo, maistorya nila ang Ginoo, magpakita sa ila ang Ginoo sa ilang kapanahonan. Kaya gusto ni David nga magkaroon og templo yun, nga dito mo adto ang Lord, dito mo dwell si Lord, o ang mga tao mo adto po dito, daw wala man nagitugutan sa Ginoo sa iyang kapanahonan. Pero dito na gitugutan sa Dios sa panahon ni King Solomon. So kini siya nahuman na ang templo, nagpakita ang Dios kang Haring Solomon ikaduha nga beses giingnan na siya nga nalipay ko sa imong gibuhat, akong gidawat ang templo nga imong gibuhat, nga the best yun nga temple. Kung basahon ninyo ang kini nga Book of Chronicles, grabe ang mga nindot nga mga kagamitan, no? Siguro kung modern to nga templo, the best nga sound system, naka-aircon, to sa atong kapanahonan na karon, sa nga klase nga templo, no? Kanang convenient na sa mga tao. So, nalipay ang Diyos, ana. Pero, ang purpose na ay templo para magsakripisyo ang mga tao. Musulod ang nga templo kay sa unang panahon prone kaayo ang mga tao nga makasala. Nga kanabitang makasala sila, tubangan sa Ginoo, magpadala ang Ginoo og judge na other nation na daog-daogon sila sa lahi-lahi nga mga nasod. Unya, syempre kaya daog-daog naman sila, luoy na kayo sila, muhilak na lang sila, mudangog sa Ginoo, mutawag sa Ginoo, Lord, tabanin mi, kaya gidaog-daog mi aning mga taga-Ehipto, gidaog-daog mi aning mga Amorites, no, kanang mga kalaban nila, di pang daog-daog sila, so magpaubos sila, muhilak sila, tubangan sa Ginoo, tabangan sila sa Ginoo, magpadala ang Ginoo sa judge para mo-deliver sa ila. Pag-ayahay na po dayon ang sitwasyon, mas makasala na sad. Ingon ana lang ang cycle sa ilang kinabuhi. Makasala. Nya, pag dili na kaya, ang sala, ay grabe na gid ang pagpalamas-tamas sa ilang mga katungod. Mudangop sa Lord, tabang Lord. Hilak na sad, pasayloon na po sa Ginoo. Okay ng tanan, friends na sila ni Lord. Pagbalik na sad, sala na sad, inaana ang cycle. So, una, nga kabalo si King Solomon sa gibuhat sa mga katawan. That's why kining templo iyan ang gitukod para dito gigudangog ang mga katawhan sa atong buhi nga Dios. And inani nga time na ay drought, na hitabo nga walay ulan, na ay mga locust, kinabitang mukaon, maskin pag mutalong sila sa ilang mga kayutaan, kaunon nga gihapon sa mga mananap, suwa sila yung mga harvest. So tungod kay gi-judge sila sa Ginoo sa mga sala na ilang nabuhat, no? So kabalo si King Solomon ana. That's why niingon si Lord aning 2 Chronicles 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, og kun ang katawhan nga akong tinawag, ito mga tinawag mantang tanan, mudamop kanako sa dakong pagpaubos og mubiya sa ilang sala, patalinghugan, sabi pasabot sa patalinghugan, paminawon, no? Lawom kayo nga pulong. Patalinghugan, tugayod sila o pasayloon sa ilang mga sala o ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Now, ang atong pagkahisgutan karon makita rin nato diha sa pulong. Di na ta magpalayo. No? Ato ning himay-himayon nga pulong sa Ginoo. Ato ning istadihan. Di na ta magpaglain pa nga mga teksto. Diri na ta. How to be reconciled with God.
So, we need to reconcile sa ato paghiusa diha sa atong buhi nga Dios, pagiguli diha sa atong buhi nga Dios, diha kang Kristo. No? Unang-una, nabasa nato kagayina, humble yourself before God. Humble yourself before God. No? Magpaubos tubangan sa atong buhi nga Dios. Kini magud nga message, pero mi nato ni makit-an nga kini nga message basta nanagay mga katalagman. Di ba nakita nato sa video? Pag nanagay mga linog, naanay mga gira, ang mga tao mo po na panahon sa mga taong nga na. Kaya bitaw makahinumdum ka nga naanay Ginoo, makatawag kita Ginoo. Kasi nakahinumdum diri mga year 2007, I think, nga linog ang balansya of 5 point something magnitude na ami ato sa gawa sa NBM na tingali niya grabing uyog sa mga sakyanan. Ami sa gawa sa NBM, ang mga tao nanghilang na, nangyagit. Ako na ko sa mga itong sakyanan, napalbaan ako. Ano sa mga sakyanan? Ito ko na nag-uyog siya, kisa nagbata. Abi na kung may bata ba or mga nag-uyog lagi daraan niya sa likod. Pero grabe na, makakayagit sa bata. Pero ang tinuod di ay naglinog na dito. Naglinog man di ay. That was Friday yata. Pagka-Sunday puno ang simbahan. Dili lang sa GIL. Tanan klase nga simbahan. Kung asa ka nga pundok na bilog puno. Kaya nga no, mo na ang mga sinyales nga makahinumdum na yun sa Ginoo. Pasalamat nga wala dili to sa Pilipinas na hitabo. Pero maluoy po ta sa ila. No, ganun dito to nakitabuan sa ila nga grabe ang linog, daghay na mamatay, daghay na problema sa ilang nasod. And dili man exempted ang nasod sa Pilipinas nga maka-experience og mga katalagman. Iya mo puno panahon gid nga makadangog gid ta sa Ginoo. Pero dili lang ba na about sa pangnasod nun nga pulong sa Ginoo katong 2 Chronicles 7:14. Ay kasagaran ana kung sa politics, unsa lang na itong politika, nanadiri, nanidapig ani diri, mo nga polar. So, makainto na unsa na rin ang nasod sa Pilipinas, oy. So, anay nag-desire na magpatawag ta og prayer rally, nga kanang sa katibukan gid nga prayer rally, nga magpaubos kita atubangan sa atong buhi nga Dios. Kay mao magyud na ang humog sa kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. But karon na kabuntagon, dili lang siya sa katibukan sa Pilipinas directly towards our heart. Kita mismo nga isip mga individual, dili lang siya sa pang-Pilipino, but sa tanan nga niila sa Dios, mo'y gusto nga mahitabo ni Lord sa ato. Humble yourself before the Lord. Lisod magpaubos kung ikaw ang naagrabyado. No? Kung kita ang naagrabyado, lisod magpaubos. Lisod po magpaubos kung dili nato sala, pero kita mga ipasaylo. Lisod magpaubos kung naana ka sa taas na posisyon, whether portahan ka, naaka posisyon sa katilingban, nya ikaw magpaubos sa anak ng tao, lisod ka ayon na. So, okay, say kung maka-example, magiging sa akong kaugalingon ng kadugayan ninyo, mailahan na dito ninyo kung kinsa ko. So, last Saturday, init kay politika, duha raming kabuok sulod sa balay, nag-discussion yung nahisgutan ang politika, ug yabot sa punto nga niinit ang mga ulo sa duha ka tawo sulod sa balay. Ang isa may nga, kini ang mutaran. Dili ko mutaran, kini ang mutaran. Antay nga niinit ang among mga ulo, Saturday to siya nahitabo. So, tungod lagi sa politika mo, yung root. Gawin na aman siya, isugo sa ako. Kunya, ang pagsugo kay pinasingkaman. Ang extension wire. Sa politika, no, pero ako ng extension wire. Isagsak sa extension wire. Then, di ako po, tungod sa kong
kalagot kay ang pag-istorya pinasingkaman. Ay, kasingkaman ako. So, pagdali! Naglangan-langan yung ko dito. Pa ko sa kwarto, napagikuha, mas ngayon, wala na gudod. Basta ka na lang nagikuha, para lang din malangan din ang siya. Kadugay na kayo niya. Pagulat diha. Yan ako, pagulat diha. Hindi ka nang binitanin. Hindi man ko pastor ato nga balay. Asawa man ko. So, pagulat diha, pagulat. Pagkaon ako, nakasaksak man diyan ko. Oh, nakasaksak man lagi. Ano man lagi, imo pa magiging sugoon. Nga ako, ipasaksak. Siya, ano di ba mo under ang washing machine kung nakasaksak? Ambot sa imo. So, medyo lain ang mga ginhawa, niya nag-klasiko. Niya, makita na ako nga, bugot-bugot na tong isa. Ina, niya. Nahinumduman dahil na ako na pagkahapon na ay women's prayer at 2 o'clock. Mga alas 12 ito nakita ko ang commotion. At 2 o'clock na women's prayer. At 4 o'clock, na ako'y speaking engagement. Ako ang mag-share sa Word of God. Yan, yung Holy Spirit. Bang! Pangay pa sa'yo. Ay, nakain tayo, Lord. Hindi ko mahayap pa sa'yo, Lord. Ika nang dili, kung kada ba, piling na to, dili kita nakasala. Kinsay nag-una, anak. Pero ambot, di na ko mo istorya kung kinsay nakasala or man. Basta kay, ingon si Lord, pangay pa sa'yo ko. Lord, uy, kalain, basta nga nung ako man. Ako man na ay obligasyon na, ako yung prayer meeting. Like prayer meeting na niya. So Lord, no, kung di ni mag-amigo nila ni Garo, kain kayo niya. Mas-sense gina sa mga women ba nga. Hindi mayo akong mood niya. Share. Tapos, wala na sa Satan. Share sa pulong sa Ginoo, pero di man din mo amigo sa imong bana. Ano yung anak ba ang mga kalagot eh? So, kumana akong klase, alauna. Na siya, nag-prepare na siya. Kay napod siya other nga lakaw atong nga time. So ako siyang giduol. Ganyan ako nga. Hi love. Ni-smile man siya. Dapat po siya ligako. So amigo na ni. So kay smile naman ko siya. So smile na okay. Okay, salamat Lord. So nagtabi-tabi tayo ko sa mga women nga. Kaya nahitabo sa ako. Blah 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 blah. Isod kayo mga ipasaylo. Kung feeling mo ikaw ang dili nakasala. Inana bang mga asawa? Kaya ni mo mga ipasaylo sa imong bana, mas hindi ikaw nakasala. Ikaw ang naagrabyado. Ako gini para mas tamasa nang akong kasing-kasing sa akong bana. Hindi ko mga ipasaylo. Abilang bang sa bana mag-asawa ra. Even sa anak, when was the last time na nakita nimo nga nagisugo ka sa imong mama, wala ka dito man, later na ma, unya na ma, kaya nagsige pa ka cellphone. Nakita ni mo ang naong si mama nga nag-move out. Nag-sorry ba ka? Nag-sorry ba ka? Ako din, ako na kaya mag-sorry sa akong mama. O ikay nang, wala ko na natudluan na mag-sorry. Lisod kayo magpaubos ay. So, na one time nga, awayon gid sa akong mother basta mag-uban gid mi. Siguro mo alam mong love language. Kaya walay higayon na dili mi maglalis ni mama. So, moto, nakasala ako sa iya niya. Ino si Lord, pangayag pa sa'yo sa imong mama ko. Ay, maulang mo ko, Lord. Ay, corny man. Mag-sorry, thank you, I love you. Pero wala, yun, kailangan gina ako tumuhaton. So, tuod man, nagulat na po rin akong mama nga mga yung sorry. You know what? Nihilak po siya. Lagi nakasanay na hinuon ni. So, kinsa may mga anak dire. Kinsay mga anak, I'm not only talking about KKBs. Kung naapa kay mama o papa, anak ka. No? Kung naapa yung mama o papa, consider ka na anak. When was the last time na nag-ingon ka, sorry ma? When was the last time na ingon, thank you ma? When was the last time nga ingon ka, I love you ma? Di mo na kailangan. Nalisod kay nabuhaton sa anak mas maalamon pa sa parents. Ako, mo-admit ni ko, mas maalamon pa ko sa akong mama. Pero akong mama kay ibang kapindi. Di ba po siya kapindi? Nakagin siya opinion ko ni iya. O sige, manghilom na lang tantanan. So, kanang ingon anak, humble yourself before the Lord. Mga daily nga mga aktibidades nato ba?
No? Matag adlaw ang pag-activity na to, kayo na to nga, ay, sus, wala naman di ko nagpaubos. Isod kayo nga professional na ta, kita ang mga magpaubos at ubangan sa atong mga parents nga ano lang, kanang kapaningkamot for us para mulambot ta. So humble yourself before God. As I was studying this, Lord, uy, ako magid ni, kanang nakita gid ako akong self as a wife towards my husband, as a daughter towards my mama. Grabe. Pero isuon, nabuhat na ako niya magpaubos. In fact, itudluan ang mga leaders sa church here, mga kaubalan ako ng mga leaders, nga even if dili ni mo sala, dili ni mo sala ha, dili na ako sala, pero ngayon ko, pasayo ako. Dili mo sala, so syempre, dili naman ka pasayo ko na niya, dili man ni mo sala. Pistingi gaya na, kasi nakapisting na. Nakagpasayo, pero dili mo sala. No? Pag-ingon na, no? Mahupay ang kasing-kasing sa tao nga nakasala sa imo. When in fact, dili man ikaw ang nakasala. It's just because imong gisunod ang mando sa atong buhi ng Diyos. Pwede ba natin basahon number 1? Humble yourself before God. Ato pinipusgon? Humble yourself before God. Humble yourself before God. Wala ni gipili nga tao ha. Mama, anak, bana, asawa, pag-umangkon, lola, lolo, wala. Kay kitang tanan, gisultian sa Diyos. Ikaduha, pray without ceasing. Sino pasabot sa pray? Mag-ampo nga walay hunong, mag-ampo sa kanunay. Kay ang tao nga dili mo ampo, di ay kaya bang mingon sila nga, hambugira ba? Hambugiro. Sorry for the term. Kaya nga no, kaya nimo mawalay ampo-ampo, kaya nimo mawalay giya sa Ginoo, kaya nimo nga walay pag-uban sa Ginoo. Ang tao nga dili mo ampo, nagdepende sa iyang kaugalingon. Ano mo? Di ba, ang pag-ampo is istorya naman ta kay Lord. Mo istorya ta kay Lord, mo yung anong communication. Pero kung dito mo communicate kay Lord, it means kaya na ako ngayon. It means, kung naakay decision, naakay mga lakaw, naakay mga journey in life, wala ka nag-pray about that, kaya na ako ngayon. Hindi na ako kailangan si Lord. Ano, istorya, kabalo naman si Lord. Okay, di ba, all-knowing God man siya? Pero lahi itong imong ibungat. Mawabit na yung mga mapalpak na ito ng mga decisions in life. Ay wala na ito i-consult sa itong buhi ng Diyos. Naatay mga kaugalingon nga agenda ba? Naatay kaugalingon nga mga agenda, pero wala na ito i-surrender kay Lord. How about biyain ang atong mga personal agenda o i-surrender sa atong buhi ng Diyos? Pray without ceasing. Ga-pray man ko every Sunday. Yes. Salamat sa Ginoo kay ga-pray man ta every Sunday. Ga-pray man me every prayer meeting sa Men's Network, Women's Network, KKB, YN, Children. Ga-pray man me kada live group. Ga-pray man me kada network. Hindi siya ina-igsoon. What if ikaw na lang isa? You need to pray. We need to pray without ceasing. Walay pag-undang. Ay, ang dili, kanang gitaw na prayerlessness, more about proud ka. No? Proud ka sa atong kaugalingon, independent ka, ang klase nga pagkatao. Pero pag matikalbong, Ginoo, tabang. Ayaw ihapon tagtabang tayo, Lord. Why not? Apilo na lang din natin siya. Pray without ceasing. Praise God. Klaro ba, mga igsoon? Naano siya sa teksto nga atong ibasa. Ikatulo, seek God's face.
Di ba ang seek God's face is just also praying? Yes, part sa praying, but kini very specific ang giingon sa Ginoo, seek God's face. Pangitaon na to ang dagway, panagway sa atong buhi nga Dios. Unsaon man. This is also part of the prayer. Kini ba ang tao pagdaghay panginahanglanon, Ginoo tabangi ko ani na ako'y kinahanglanon, Lord, I need you. Kailangan ako ni nga amount of money, kailangan ako ni nga masulbad ni nga problema, kailangan ako ni nga decision in life o banito. Pero unsa may una nato ipangita? Una nato ipangita ang kamot sa Ginoo. We see God's hands first. Kay unsa may naa sa hands, unsay naa sa kamot sa Dios, ang kamot niya na ang provision, na ang protection. Tsaka, naalihan ka lang nga panalangin nga ihatag mo na nagsimbolo sa kamot sa Dios. O ang mga tao, mas una pa nga mabungat. Usahay gani, mag-ampo nga, makalimot din pangaypasaylo. Kabalimang gid ka nga, ang pattern gid sa mga pag-ampo, una gid ka nga, daigon si Lord. Una gid ka nga, seek God's face. Daigon si Lord. No? Ato siyang ipataas, kinsa siya sa atong kinabuhi. Lord, ikaw ang akong Diyos, ikaw ang akong manluluwas, ikaw ang Lord God, ang hari sa tanang mga hari. So, ato nang iistorya, ipataas na ito ang atong buhi nga Diyos. Pangitaon sa nato ang iyong face, no, nga, worship sa ta, i-priority sa nato siya, bago ang atong mga personal na mga panginahanglanon. Na ako yung sahay madungog nga, Lord, ako ang gidayi, gisimba. Lord, ako mga panginahanglanon i-provide, Lord, ha, kanya akong gusto mga pangalan. And Lord, sa katapusan, pasayo ako sa akong mga sa... Naulahi ang pagpangayog pasayo. Nga, dili man, mahimo man nga buta o bungol ang atong buhi nga Diyos sa tanan natong mga pag-ampo kung naay nakababag ng mga sala. That's why, una kita nga magpalimpyo, una ta mangayo pasaylo, ay harata mangayo sa atong mga gusto. In fact, bago paghuman gay pagpangayo pasaylo, magpasalamat pa ta. O, mas maayo nga pasalamatan na nato daan si Lord, mas iwa pa nato na dawatan. Ay haan ang atong mga pagpangayo sa iya. Tanan nga gusto ni pangayon, pangayua kay libre man ang atong pagduol kay Lord, wa may bayad. Libre tanan. Naba mo na ilhan nga kailangan ka mo bayad para iampo. Para mo ampo ka. Diba wala? Libre tanan nga mudawog ta sa atong buhi nga Dios. Busa bago ang kamot sa Ginoo nga atong pangitaon. Again, unsa ang nasa kamot sa Ginoo? Nadiha ang provision, nadiha ang tanan nga gusto nato pa ngayon nga i-provide niya. Diba kumbaga, it's a gesture ba? Na pareho na ganyan, mga ka kwarta to somebody or mga ka kwarta sa imong mama, mukuot si mama sa iyang bulsa, mukuot si papa sa iyang bulsa, mukuot sa ilang mga bitaka, i-hand over sa imo ang imong gikinahanglan. That's why ang kamot sa Dios nagsimbolo ana sa tanang provision. Pero gitudloan ta sa Ginoo nga dili na may unang pangitaon. Unahon nato ang iyang panagway. Unsa naa sa iyang panagway? Ang pagkasiya, ang pagka-Dios niya sa atong kinabuhi. Amen. So kabalo ta mo pray sa order sa prayer, una pangay bidog pasaylo. No? In fact, nakikita na acts, yes, acts. Adoration. No? Adoration, mo din ang seek God's face. Ato siyang, palamian pa si Lord ba? I-worship siya, ipataas, ibayaw, confession, ay hadayon mga ipasaylo, then magpasalamat, thanksgiving, mananti, ang S, supplication. That's just basic, pero makalimot ta kay ma-disorder na nato, una ang S, sa taas na ang S. So, mahimo na dayon siyang soft. No, di na siya acts. Nag-una na ang supplication.
Kaya tungkol sa ka-excited na ito, mamangayo kay Lord. Ihatag lagi na ni Lord according po sa iyang purpose, according sa iyang will, according sa iyang riches and glory. All according sa atong faith nga kanina. Amen. Amen. Klaro? Claro. Tataw? Tinaw. Praise God. Number 4. Turn from your wicked ways. You know what? Kung di ka magpaubos, wicked, not wicked. Kung saan yung wicked? Mga dili maayo mabutang, hilad na butang, at tubangan sa atong buhi ng Diyos. Or sala. Mga sala. Ng mga binuhatan. So kung dili ka magpaubos, wicked or not wicked? Wicked. Kung dili ka mag-ampo, kay nagdepende ka sa atong kaugalingon, nagsalit na sa atong kaugalingon, dili kay Lord, it's also a wicked thing. Dili maayo atubangan sa Ginoo. Kung dili nato siya unahon pagpangita, kay una nato ipangita ang atong mga desires, it's also a wicked thing. It's why turn from your wicked ways. Pero ang pinaka-emphasize din sa Lord, ang katong mga sala nga atong nabuhat. Kung sa mali ang sala, kabalutaan na anything that is not pleasing in the eyes of God. Sala sa huna-huna, sala sa pulong, sala sa buhat, no? Atong mga mata, makakita, makasala, makasasala, didihay ta. Pero salamat sa Dios, kay iya tang i-redeem. Salamat sa Ginoo, kay gi-reconcile ta niya balik kanha sa atong buhi nga Dios. Sala, duha ka klase nga sala. Sala nga tinuyuan o sala nga wala gituyo. Sala nga tinuyuan, no, kanang gitawag nga sin of commission, na commit nimo, o sin of omission, kanang wala nimo gibuhat. Kung sabi wala ka gibuhat, ang mag-ampo. Sala din na, no? Kanang ginan ka sa Lord, share ang imong amiga, imong classmate, imong friend, pero wala nimo gibuhat. It's a sin, kaya wala na ito bitungan ang kabubuton or ang kuman sa atong buhi na Diyos. So turn from your wicked ways. Kung mabuhat na ito ng tanan, ay haradayon ta. Ay haradayon ta, maingon nga, ay haradayon na ito ni maangkon nga, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Ganahan na bagid ka, madunggon ta sa permis sa Ginoo. Ganahan na bagid ka, nga every time mo ta sa Lord, pasayloon ta, which is, mupasaylo magid si Lord. Usay maabusaran sa tao. Ganahan na bagid ka, nga every time mo ta sa Lord, dati mga sakit o balatian, ayuhon ta sa Ginoo. Kinsa may ganahan nani? Kitang tanan ganahan ta, pero we have to do our part to humble down ourselves before the Lord. Mag-ampo taw nga walay paghunong no sa kanunay. Atong pangitaon ang face ni Lord, and of course let's turn from our wicked ways. Praise the Lord. And for our conclusion, mga igsoon, ay grabe conclusion naman, oy. Mag-conclusion na ta? Gusto niyo mag-conclusion? Nasabtan ra? Nakuha ra? Amen. So, dili na ba nataman sa pagsabot, dili nataman sa pagkuha, i-apply magigula nato. No? Not just today, but every day, uban diha ang Kristo. Therefore, sa Bisaya sa therefore? Busa. Busa. I-English na gapon ako. Let us take heed the reminders of the Lord for His people. If we obey, we will be blessed. Inanak lagi kasimple. Ang prinsipyo sa Ginoo, kung mo-obey ta kay Lord, mapanalanginan ta. If we disobey, we will be judged. And the same thing, gihapon na, no? Sa dakahitabo, kung mo-obey, biyag ta sa atong mama o papa, or so anyone na naay authority sa ato. So yun na kaya tatagaan sa ato mga pangayuon. Pero kung mag-disobey ganita, hindi ganita mutuman sa, no?
Lisod kay ikuot sa bulsa. Lisod kay ikuot sa panalangin. That's why let us obey. And sa next slide, the judgment is meant to bring us to repentance. Anong gina-judge? Anong gitugutan sa Ginoo ang mga katalagman? Ato ito nakita sa news na ginatugutan sa Ginoo ang mga pagsulay sa kinabuhi, no? Sa atong kaugalingon o sa kinatibuan. Kaya ang purpose na magtipod sa Ginoo para magpaubos ta, maghinulsol ta, o mubalik ta sa iyang tiilan. Nga dili na nato balikan ang atong karaan nga kinabuhi. And God assures us that if we will be humble, pray, and repent, then God will deliver us from the judgment. Praise God. Salamat sa inyong ikaon, no? Let us pray. Let us all stand. Praise the Lord. Ang gusto lang din sa Lord is na atay mapahigop sa nga kasing-kasing. Kaya kung naamay panawon una si Lord sa ato, dili ang atong beauty, dili ang atong mga sinaginaan, dili ang atong mga make-up, dili ang atong pagkagwapa, pagkagwapo, mga isuon. Dili ang atong pinakabarog. Dili na mag-matter sa Lord. Ang mag-matter sa iya is ang atong kasing-kasing. Kung kana mga klase ng kasing-kasing, mapahigulsanon at tubangan sa iya. Kung kana mga kasing-kasing, padayon ang gaduol, gadut-dut sa iya, pinaani sa mga pag-ampo. Kana mga klase ng kasing-kasing. Una siya ipagita, dili ang panalangin. O kana mga klase ng kasing-kasing na tinguha, nabiyaan, ang karaan na kinabuhi. O dili na balikan ang katong mga nilian, ang mga binuhatan. Magdepende tanan sa kasing-kasing nato mga isuon. And the Lord will deliver us. Kung imong desisyonan karon, ug tugutan nimo si Lord na mohikap sa imong heart karon. Let us worship God. Maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan,
Pasayo ako Pasaylo ako sa mga sala. sa mga sala. Wala na ako gituyo. Wala na akong ituyo. Hugasi ko. Hugasi. Pinaagi Pinaagi. sa imong balaan. Sa imong balaan. Pagkamiling nga lugar. Pagkamiling nga lugar. Karon nga adlaw. Karon nga adlaw. Padayon ka na ako. Padayon ka na Nag-iila. Nag-iila. Ako kang gidawat Ako kang na gidawat. akong Diyos o Diyos. personal O personal. na manluluwas. Manluluwas. Tabangi ko Tabangi na magkinabuhi Habang kinabuhi. na naigiyan nimo Na naigiyan. uban sa pagpaubos Uban sa sa akong kasing-kasing sa akong Sa kaugalingon. akong kaugalingon. Daghang salamat o Diyos. Let me pray. Hallelujah. Lord God, salamat sa imong mensahe nga imong ipaabot. Those simple, Lord, that sometimes malimtan na mo, oh God. Help us to remind every day. Holy Spirit, help us to remind every day nga ang imong pinakagusto nga kasing-kasing mo, ang kasing-kasing nga mapahiubsanon, matinumanon, at tubaran kanimo Ginoo. Wala kay gipiling, Lord, kaming tanan, O God, imong gitanaw right through our hearts, not through our physical, O God, but through our hearts, our soul, our spirit, and we offer our lives unto you. Lord God, right now, panalangini ang matag amahan, matag bana, aning nga church. Let them also humble down themselves before you. Kung naa may unang magpaubos, sulod sa pamilya, kanang ang mga kalalakihan, ang mga bana, ang mga Lord God, amahan, aning nga church. Lord, I also pray that you will bless all the mothers and wives of this church. Samtang Lord sila po mo paubos sa ilang matag-usa kasing-kasing. Look upon them, O God, with favor. Sa tanan ng mga kabataan, tanan ng mga anak, O God, hand in hand, kaming tanan, O Diyos, all together, we humble down ourselves before you. Tungod kay wala may mabuhat kung wala ka kanamo. O mauna na klase nga kasing-kasing ang imong gikahimutan, Ginoo. Daghang salamat, pakabaluti ning tanan, pinaagi sa imong balaan ug hamilingan. Praise God. Let us go to our Holy Communion in Ephesians chapter 2 verse 13. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Kung buto naon mga igsoon, gi-judge na ta. No? The time na nakasala ta, wala tay laing paingnan ang makasasala, impyerno yun. But the Lord Jesus Christ changed the game. Gibag-o niya ang atong destinasyon. Tungod sa dakong gugma sa atong amahan sa langit, iyang giingnan si Ginoong Hesukristo nga moanhi diri para mamatay sa cross. Tungod kay maurag yun ang pinakasolusyon para magkaroon tag kapasayloan o maluwas ta sa atong mga sala. The Lord is so obedient. Grabe, dako kayo ang iyang pagsugot o pagtuman sa atong amahan sa langit. No? Dili masukod ang iyang gugma. Alang ka natong tanan. To the fact, no, nga gibiyaan niya ang heavenly throne. Gibiyaan niya ang langit para mo puyo siya, uban ka nato, nag-suffer siya. And He was at the cross of the Calvary. Iyan ang iantos tanan because of us. Alang ka nato, because of His great love. So, kinsa man ta igsuon, nga modili ana, kinsa man ta para maghinambog, kinsa man ta para magmataas, but to humble down ourselves tungod kay gipalit ra ta sa balaan nga dugo ni Hesukristo. Wala nay lain nga mupunit sa ato kundi si Jesus Christ lang. That's why let us give our hearts sa atong manluluwas.
as we partake this bread and wine, nagsimbolo sa lawas o dugo ni Hesus Kristo. Pwede ba tanga mo angko sulod sa itong kasing-kasing? Lord, I offer my life unto you. Use me. Pahimusli ang akong kinabuhi. Kung na may magpahimulos sa akong kinabuhi, ikaw na o Diyos, dili kay sa kong sikinsaman or ang enemy. The blood of Jesus may nagsimulo sa inyong na nagbugas na kanato. Many years ago, 2025 years ago na isuon. Kung nakapamanda sa pagkakasala, biyaan na nato na. Kaya dili na kahimutan sa atong buhi niya Diyos. Let us live a life na naay freedom. Diba, ganahan man ta nga magpuyo kinabuhi nga naay kagawasan. Why not choose to be free? Pero free uban sa atong buhi nga Diyos. Let us distribute the bread and wine. Salamat. Let us worship the Lord. Salamat. Nananatili kang tapat, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lamirawan ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Come on, let's worship the Lord. Diyos, salamat. Yes. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo Maging ang mundo sa laki at lawak. sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila Let us raise our bread. Lord, salamat ay sa bread, Lord God, nagsimbolo sa imong lawas. Lord God, nagidatos 40 times, oh God. 40 lashes na nidapat sa imong lawas. Nagsimbolo sa 40 major sicknesses and diseases, oh God. And as we partake this bread, Lord, kung naamay mga sakit o balantian sulod sa among lawas, among giampo ang kaayuhan. We have been healed, Lord, dito sa cross sa Kalbaryo. Imo nang minggiayo, Lord God. Whatever sakit, Lord God, nga naa sa among lawas. Salamat sa kaayuhan. And dili lang kay kami, as we represent ang among pamilya, na aman sulod sa among pamilya nga na mga naay mga sakit, balatian, Lord, stretch forth your mighty, sovereign, healing hand, Lord God. Ang imong kamot, nga milagroso, Ginoo, may mag-ayo sa lawas, sa sulod sa among mga kapamilya, even sa among mga kalawasan, Ginoo. Thank you, Lord God. Thank you for healing in the name of Jesus. And as we partake this bread, oh God, Lord, nahimo kang kabahin sa amo kinabuhi o kami nahimong kabahin nga kanimo. Let us take the bread. Let's raise our juice. Nagsimbolo sa balaan ng dugo ni Jesus Kristo. Without the shedding of the blood of the Lamb, there
is no remission of our sins. Walay kapasayuan kung wala ipatuluan sa dugo, sa balaan ug habiling nga dugo ni Hesus Kristo. Thank you, Lord God, for your blood. We continue, Lord, na hinumduman o biling kalimtan ang imong gibuhat ngadto sa cross sa Kalbaryo. Aniagas ang imong dugo, Lord God. O kabubuton to, Lord God, sa Dios Amahan nga mahitabo. Alang sa kapasayuan sa tanan namong mga nakumit nga sala in the past, even sa present, o labaw sa tanan sa future, O God. Thank you for your blood, Lord. And as we partake this, the blood of the Lamb washes away all the sins na nakatapot sulod sa among kasing-kasing. Ang imong balaan ug ang iling nga dugo, Ginoo, mo'y maglimpyo ka namo, maghimo ka namo nga bag-o nga binuhat, bag-o nga individual at tubangan kanimo. Let us take the juice. Thank you, Lord, for your sacrifice. You open mo, Lord God, ang kalangitan for all of us, Lord. We accept the gift, Lord, of salvation, not just today, but every day sa matagos sa kabilang. Salamat, Lord, sa eternal life. Salamat sa kinabuhi na walay katapusan. Salamat sa restored life. Salamat, Lord, nga imo namin ipakikuli diha sa imo trono, Ginoo, sa among relasyon nga imo. And we continue, Lord God, to declare that Jesus is Lord over my life. To the glory of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God! Sa kamagsuga pagpalagpag para sa ating buhay ng Diyos. Hallelujah! Ang ating Diyos ay wala nang nagahigit pa dahil sa kanyang kadakilaan. Amen! Amen! Woo! Wala nang higit sa
Praise the Lord. May gusto sa tanan. Dito sa itong ikarong bahay sa itong pagsimba, hindi itong paghalat. Ang word na akong i-share sa Proverbs 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Verse 10. No? Yun ba, pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong manggad o sa inunangan bunga sa tanan mong abot. Aron ang imong mga kamali mapuno sa kadaghan ug ang imong bukanan mag-aawas sa bagong binyo. So, sa unang kapanahonan ng Igsoon, sa Old Testament, no, ang ilang kinitaan sa ilang pagtrabaho na nagdepende sa ilang produkto na ginatrabaho. Halimbawa, nagtrabaho sila o kanang pagpang-alin sa mga kanang wine, no? Mausa ang isuldo sa ilang. Nang-harvest sila o humay po ang isuldo sa ilang. Murag wala pa mauso sa ilang kwarta ang ihatag. No, bisan nung sa ang ilahang produkto na ilahang makuha, mausa ang ilahang madawatan. Busa inyo diya nga, aron, kung imong pasidunggan, pinagi sa imong kinitaan, ang Diyos, iyon pa mapuno sa abot mang imong mga kamalig. Loga dito wala ito itapok. Di ba, dito na ito ipundo ang atong mga kinitaan. So, tanan yung mga klases pagka, mga mais, umay, muna ang ilahang mga abot. Pero daan na yun sa una, nga gikuman ang katawan sa Diyos, nga atong halaran, pasidunggan ang Panginoong Diyos. Tungkol kay ang prinsipyo sa Diyos, muhatag siya una sa katawan. No? Muhatag siya una sa mga tao, aron nga ang tao ngayong tagaan muhatag sa mga nagkinahanglan, no? Sama sa atong kapanahon karon, ang atong kinitaan karon is above man sa kwarta. Amen ba? Oh, amen. So, kisay makaingon nga ang tanan niyang kinitaan pinagi na sa iyong paghago, no? Wala itong gaya ang masaya na ito nga ang atong mga kinitaan ng Igsoon is gihatag na gikan sa Diyos, no? Kung atong inuduman gikan sa atong pagkahimugso, giandaman at tandaan sa atong gikinahanglan hangtod karon na nakakaroon kung unsay na sa imo iya na sa atong Ginoong Diyos. Amen ba? No, ingon pa pasidunggan nato ang Diyos pinaagi sa mga abot sa atong mga kinitaan. So atong ibalik ang atong mga paghahat sa atong Ginoong Diyos, buti pasabot na. No? So kutob sa kwarta na atong madawat, doon na kita'y ibalik. Amen ba? Doon na tayo ihalat. Doon kay dili pa na ato, iya man sa Ginoo. Usa, atong balikan ng Diyos, uban ang atong magpapasalamat, yun pa uban usap ang kalipay. Di man na ito, ang importante ang Igsoon is ang pagtuman sa sugod sa Panginoong Diyos. Amen ba? So, ang natin pasidunggan ng Diyos sa bisan sa mga abot sa atong mga hinaguan o mga ginitaan. Kampo ka, dalagon walaan ng among Diyos, nintak nga sa kautuhon, ang mga giday, o gipasalamatan kung magpapalayo ng nakiguban ka namin. Salamat Lord sa inyong pagkikuban o paghatag o pagayon para makabalik kami sa among mga ganapulo o gawan pang suyod sa mga kasing-kasing mga paghalag. I pray Lord, kayo mong pananangin ang tanan ng matigong para magamit lamang kini alam sa tanang buluhaton. Labi na gawin sa expansion sa aming kingdom, labi na gawin sa pagpakailap sa inyong kamaturan o itubog Ginoo ang kining tanan. Pinaagi na ini madawat pa namo
ang dagaya pang magrasya panalangin nga among giginahanglan. Panalangin ang imong mga anak, labi na karon gikan sa mga ginikanan, mga kabataan, ang tanan ng mga mag-uuma. Ikaw Lord ang maghatag sa dagaya pang maabot sa ilahang mga pananaw mo mga kahayupan. I-bless usab Lord ang mga negosyante, ang tanan ng mga naghago, ang mga estudyante Lord nga nagagahin sa mga ikanapulo. Ikaw Ginoo ang maghahatag kanila kadaugan. Lord, ang tanan ng ipangayo, pinagisanalan sa Panginoong Kristo nga ang maluluwas. Amen. Amen. Hindi kita maghatag ng iso. April 17, Youth Summit at CDO. Handang na ba itong mga KKB niya? Atong budget, okay na ba? Okay na ba ang sponsor? No? Ayawan ang mga KKB nga mas more na agresibo mo salmot ano nga inaning sitwasyon ng mga programa tungkol kay nagtuog ko usani sa hinungdan ang atong relasyon nila sa Ginoo kanunay gyud o nagtuog ko sa diyang bata pa ka mataganan nimo relasyon ang Ginoo. I believe yun nga tagaan ikaw ka ng maayo nga sitwasyon sa mong kinabuhi uban sa Ginoo. Amen ba? So atong registration na 170. I know gamay ra gid kay na para sa mga TKB. Amen ba mga TKB? Amen. So means physical every Monday 7:30 ang video ani sa atong head nga magdadaro residence. So ako pong giawon no ang mga sama na ko ka mga amahan no magdasilita labi na ni nga mga buluhan to no sa mga may ay nagtuog ikupod nga ato mga prayer dako sa kay nagkahimuan labi na gid sa tibuok nga itong banay sa atong pamilya. Another woman sa every Saturday online 5 AM. So ako pong giawag gyapon ang mga women gyapon nga let us tagalan mo siya og kanang higayon. Although sayo gid siya but I know kanang giingon pa nga kung gusto Maraming parang. may paraan, pag ayaw, may dahilan. So I know kita, ganahan kita nanaimig may ani mga bulong aton. Amen pa mga women? Amen. Amen. And then yan, Tuesday online, 7 PM. Padayon niya po sa pagdasig. Kaya nagtuloy ko ang atong mga pag-ampo dahil po kaya nagkahimuan sa atong matag-usap kinabuhi. Ikibay Thursday, online niya po siya 8 PM. So, dumag na ko nga pahinumdum no, sa atong tanan. So, nakahinumdum mo atong mga niagi nga natay gikumit nga pledges sa atong rental. So, akong gi-encourage no nga ang uban nga kung pwede maghinay-hinay na ta o hatag sa atong gi-commit nga rental pledges para sa atong simbahan. O kanang daghang salamat. For our additional announcement, mga
igsoon hapit na ang atong election. And we know nga naagyoy kaugalingon nga party list ang JIL. For 25 years, 24 or 25 years, we've been rallying SIBAC. So this time, kita gid nga mga JIL people na ang vision aning SIBAC na party list, diba? SIBAC is Citizens Battle Against Corruption. So we fight for the corruption aning sa atong nasod. Kung dili basta-basta mapuksa. But thanks be to God, kay may mga tao gid nga stand for this one. And for 25 years, naagid ta permi sa Kamara or kanang sa Congress. So we always have 2 seats good kada election. And for this year, we aim 3 seats. And 3 seats, we need 1 million above nga vote. 1 million votes, naka 3 seats na dayon. Last election, ano lang ta, 2 seats lang ta. So this time, JIL people, wala tayo laing butaran. Masin pag naing manguyab sa ato, diha nga mga party list, it's okay. Wata lang, no? Di ba kung nato pwede nga, di na mi ana, to ano. So, bahala na sila da, basta kay kabalo ka asa kamustan. Kabalo ka din sa imong party list. And as a JIL family, ato po ni siyang kumpanya. Wala din panghatag ani ha. Atong i-normalize nga ang election wala panghatag, pero maski kung saan nato na nun, that's the culture. Wala tamang hilabot ana, basta kaya ato, let's vote SIBAC 93 sa Baluta. So this week or the following week, we will be distributing tarpaulin. Ano naman itong mga pag humasa simba, maghatag may leaflets. Ha? So, leaflets lang. Naman si Beauty Pai. So, muna atong hatag, let's not expect any other sa ato ni kumpanya because this is for our, for the good of our country and we've been fighting for corruption for so many years. So, okay ba ta? Number 93 sa Balota, SIBAC. So, involved with ang JIL ano. And, isa na birthday sa month of April. Wala di ako sa January, February, March. So, may I invite those birthday celebrators to be in front and let's pray for them. And the birthday kahapon kay si Baby Callen. And the birthday kay si Ronnie. Is more than enough para regalo. So, let us all stand as I pray
proceed na dayon ang closing prayer. So, stretch forth your hands sa itong mga nag-birthday. Dito mo, tubang yan. Dito ang panalangin mo sa mga kamot, ikan sa itong mga kaigsuunan. Ginoong Diyos, kalabing na makanan sa tanan, dato ng mga Diyos, nga among gialagaran. Nakita mo ang tanan nga nag-birthday sa